Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa pinuno ng mga Pariseyo na nag-anyaya sa kanya, "Kapag naghahanda ka, huwag ang mga kaibigan mo, mga kapatid, mga kamag-anak o mayayamang kapitbahay ang aanyayahan mo, sapagkat aanyayahan ka rin nila at sa gayoy nagantihan ka na. Kaya kung ikaw ay maghahanda ng isang malaking salo-salo, ang mga pulubi, mga pingkaw, mga pilay at mga bulag ang anyayahan mo. Hindi sila makagaganti sa iyo at sa gayoy magiging mapalad ka. Gagantihin ka ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga banal." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Opo po ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Sa ikalawang araw ng pananatili ng imahin ng Poong Jesus Nazareno, tayo po ay inaanyayahan na makinig na mabuti sa mga mensahe ng ating pong Panginoon sa ipinahayag na Ebanghelyo. Ano po ba ang kailangan natin mas maunawaan? Kasi si Jesus ay inanyayahan doon sa bahay ng Pariseyo at napakaraming tao. Kung babalikan natin yung ilang mga eksena sa Ebanghelyo nitong nakalipas na linggo, sadyang marami ang nagpupunta kung saan naroroon si Jesus. Kaya kapag naimbitahan ng Pariseo o ng isa man si Jesus sa kanilang tahanan, medyo big time to. Yung para bang hahangaan siya ng mga tao o kaya naman yung attention po, no, at talagang makukuha niya. Kaya sinamantala naman ni Jesus itong pagkakataong ito para paalalahanan yung Pariseo. Hindi sa ayaw ni Jesus nang mag-celebrate tayo. No, yung pag-birthday mo, pag may kasal o may handa, ano kaya wala lang. No? Yung gusto mo lang magpakain o sa atin sa simbahan yung mga outreach, no, na tinatawag, yung nagpapa-feeding tayo. No? Pero ang isang kailangan natin mas maintindihan ay ang gusto ng Diyos ay kung ano talaga yung pinaka-motivation, yung pinaka-dahilan kung bakit ka naghahanda. I-celebrate mo ang buhay. Dapat yon kasi biyaya yun ng Diyos. Pasasalamat yon sa panibagong taon, no, sa dagdag na bilang ng buhay. Pero ang kabilin-bilinan ni Jesus, wag doon sa yung wag kang maghahanda, wag kang mag-iimbita dahil lamang sa isip mo na dapat, parang gano'n, no? Dapat imbitahan nyo rin ako. Inimbitahan ko kayo, imbitahan nyo rin ako. So, hindi talaga genuine, hindi talaga yung totoong pagbibigay o pagbabahagi kung ikaw naman ay naghihintay na isang araw, kailangan imbitahan ka rin. Kaya marami, pag hindi na imbitahan sa birthday, sa salo-salo, nagtatampo. Ay bakit tayo magtatampo? Dahil lang ba inimbitahan mo, so bawas na, hindi na tayo magkaibigan. Hindi pala ako inimbitahan eh. May mga ganun tayong eksena. Yung kabilin-bilinan ni Jesus sa Pariseo, imbitahan mo yung mga pulubi, ito yung mga minsan lang, para bang, minsan lang makakain. Yung mga katabi ninyo, araw-araw kumakain yan eh. Nakakakain yan. Halos araw-araw may handaan kung tutuusin. So, paano yung iba? So, doon talaga mas tinitingnan ni Jesus yung motivation kung bakit ka nagpapakain. Sa ngayon, medyo sa panahon natin, magpapakain para lamang magkaroon ng
content. Ginagawang content sa YouTube, sa social media, para mas maraming likers, mas maraming followers, at kikita pa. Yung nakapagpakain, pero kumita ka din. So, hindi nagiging totoo. At ayaw na ayaw ni Jesus ng mga pakitang tao o mga paimbabaw lang. O pwedeng, pwede kang hangaan ng mga tao, pwedeng ma-amaze sila sa iyo, pero sa mata ng Poong Jesus Nazareno, alam niya kung bakit mo ginagawa ang magpakain. Alam niya kung bakit mo ginagawa ang magbigay o magbahagi ng grasya. Sana po talagang maisakatuparan natin, no? Yung nagbibigay tayo bilang ganti natin sa kabutihan ng Poong Jesus Nazareno sa atin. At ito ay ginagawa natin dahil sa kabutihan ng Diyos. Amen?